Abante na po kami. Ito na po yung pinakamabilis ko. Kung mai-experience natin paano maging gagamba. Lalim. Parang hindi naman lulusot yung paa nyo. Ayan o. Swerte tayo at makakausap natin ang Suman King at ipapakita niya kung paano nila gawin ang suman dito sa Antipolo City. Maganda, pa-bless na rin natin yung motor natin. Napakabilis na ng proseso. Okay, while watching the sunset. So dito na nga tayo sa Hinulugan Taktak. Isa ito sa mga dinadayo dito sa Antipolo City. Maraming magandang lugar ang pwedeng matuklasan dito sa lupang Sinilangan. Ako nga pala si Jose Sian, ang iyong travel guide. Kaya't samahan ninyo ako tuklasin ang mga yaman ng Pilipinas mula sa dalampasigan at isla, kabundukan, makasaysayang lugar at masubukan ang mga masasarap na pagkain. Baka ito na ang iyong next travel adventure. Kaya tara na, samahan ninyo ako at magbiyahe na tayo. Another day, another adventure. At andito tayo ngayon mga ka-ventures sa Antipolo City. At sa isang araw, lilibutin natin ang mga magandang lugar na pwedeng puntahan dito. Uy, ito na pala yung arko ng Antipolo. May mga ganitong daan dito guys ha. Yung one way, baka malito kayo. Sa video na ito, makita rin natin ang sunset dito sa Antipolo habang nagkakape kayo. Yung daan pala natin mga ka-ventures, ito yung galing Taytay. Marami kasi paraan para paakyat na Antipolo. Ito yung pinili nating ruta. May doon naman tayo sa kabilang side. Pupuntahan din natin ang isang 360 view. Alam kong alam na alam nyo na. Kaya ngayon, punta muna tayo sa simbahan. Matatagpuan sa puso ng Antipolo ang isa sa pinakasikat at pinakabanal na simbahan sa buong Pilipinas. Ito ang Antipolo Cathedral. Maganda, pa-bless na rin natin yung motor natin. Layo na ng binayaan ito. Dito na tayo sa huling kurba. So pag nakita nyo na nga ito, yung puno na yan, yung may makulay na ganyan, guys. Tapos yung may parang dome sa likod. Ayan na yung Inari Center. Titingnan din natin ang mga pwesto kung saan pwede bumili ng fresh na kasoy at mga suman. Papuntang simbahan, kailangan nyo kumaliwa dito. Yung Inari Center guys, yan naglalaro yung mga PBA pag nandito. Tsaka pag may mga events dito sa Antipolo, like mga graduation. So dire-diretso nyo lang yan. 6:30 pa lang naman kasi. Hindi natin alam kung anong oras nagsisimula yung mga pa-blessing dito sa simbahan. Kaya ngayon, samahan nyo ako sa video na ito. Libutin natin ang Antipolo. Bossing, good morning po. Boss, paano po yung magpapabless po ako ng motor eh? Kakanan na lang po ako. 7 AM po. Okay po. Sige po. Salamat po, boss. Marami na po bang tao? Marami na rin. Sige po, boss. Salamat po. Thank you. Mga galing sa mga malalayong lugar, talagang dinadayo nila dito sa Antipolo tong simbahan na to. Ito ang tahanan ng imahe ng Birhen ng Antipolo na dinarayo ng milyon-milyong deboto lalo na tuwing Mayo kung kailan ginaganap ang sikat na alay lakad mula Quiapo hanggang Antipolo. May mga nakita nga dito napakaaga nila. Nandito sila ngayon. Ito, meron nga sila bagong-bago yung motor. Nagpapabless. Ito po sila ate, tsaka sila kuya. Boss, tagasan po kayo, boss? Talaga dinayo nyo, boss, no? Yung motor, bago ba yung motor mo, boss? Sige, boss, ride safe po, ride safe pa. So, ang gagawin natin is magpaparegister muna tayo dito sa Opisina de la Catedral. Okay, so dito yung office. Dito tayo magbabayad. So ito yung makukuha nyo after kayo magbigay ng form tsaka mag-donate. So nag-donate tayo ng 100. Kasama mo at na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kaya na mga ka-ventures, tapos na nga natin maipabless itong ating motor. Napakabilis lang ng proseso. Ang gawin nyo lang is agahan nyo lang. Yun lang yung pinakamagandang tip. Simula nung dumating tayo kanina, medyo may parking space pa dito sa likod natin. Ngayon wala na talagang parking space. Makikita nyo naman, sobrang daming tao na. Punta naman tayo sa loob, silipin natin, makapagdasal din. Ang simbahan ay unang tinayo noong 1632 ng mga Jesuita. At mula noon ay ilang beses itong nasira at naitayo muli dahil sa lindol at digmaan. Noong 1954, opisyal na kinoronahan ng Birhen ng Antipolo bilang reyna ng Pilipinas. Dahilanan para mas lalo pang lumakas ang debosyon dito. So aakyat nga tayo dun sa pinakatuktok ng parte ng altar kasi 'di ba mayroong Birheng Maria doon. Pwede pa siya puntahan ngayon. Akala ko hindi na pwede. Aakyatin natin. Bago daw magkaroon ng mga renovations dito, maganda mabisita nyo na. Meron dito mga ka-ventures, pinapakita ito. Storya na pumunta dito si Jose Rizal noong 1868. Kasama yung tata niya from Calamba, Laguna. At dito sa parte naman na to, si Saint Pedro Calungsod. Ito yung isa sa mga pinakabagong saint na canonized. Meron din siyang miraculous image na nagpakita daw sa kanya. Sikat na sikat ang Antipolo Church. Lalo na sa mga may bagong kotse, bagong motor, para ipabless. Minsan kailangan mo rin ng gabay galing sa Panginoon. Maraming salamat sa Antipolo na laging naalagaan nila to at welcome na welcome kayong lahat dito. Maraming nakakaalam na Katoliko, yung dasal nga Hail Mary. So, dito makikita mo yung different kind of languages kung paano mo bibigkasin. So ang pamilyar natin, ito Tagalog, Latin. Ito, medyo pamilyar din tayo dito. Tapos itong English. Hindi lang simbahan yung pinunta nyo, kundi may makasaysayang mga aral din kayong matututunan. Isa na to sa mga pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas. Peccatoribus nun et
in hora mortis nostrae. Amen. So ang tagal na natin hindi nabagis yan. Ngayon ko nga lang ulit nabasa yan eh. Buti pa kaya ko pa kahit pa paano basahin. Sa parte na to, pwede kayo dito bumili ng mga souvenirs nyo. Pwede kayo bumili dito ng kandila. It's small blue 5, big blue 10, big white glass, candle 50. Ang paniniwala ng karamihan ay ang kapangyarihan ng Birhen na protektahan ng mga manlalakbay. Kaya bago bumiyahe, lalo na ang mga seaman, OFW, rider at motorista, karaniwan munang dumadaan dito para magdasal at humingi ng ligtas na paglakbay. Mga ka-ventures, pansinin nyo, pati mga bagong truck, ayan, pinapabless din. Isa sa mga pinakasikat dito na binibili na pasalubong ay ang suman. Dito pala nakatira ang Suman King ng Antipolo. Dito, everyday silang gumagawa ng fresh na suman. Swerte tayo at makakausap natin ang Suman King at ipapakita niya kung paano nila gawin ang suman dito sa Antipolo City. Kasama natin ang Suman King ng Antipolo City. Yes, ako nga pala si Michael Eddie Aquino, aka Suman King ng Antipolo. Ito yung araw-araw naming paninda, ang suman sa ibos. Ang number 1 at pinakamasarap sa buong Antipolo. Ang malagkit namin, yan ang pinakamahal na malagkit namin. Purong malagkit, walang halong bigas. Meron ng mga gawang ganito. Oo, ano na yan? Anong Inuupa. tawag yung dito, kuya? Campel na yan kung tawagin. Ayun, so dito nilalagay, ayan yung ginagawa ni kuya. Oo. Nilalagay niya dyan sa loob yung tinimplahan na, Oo, templado na yan. ayan, ready na to Ready na. para taliin. Ayan, Ayan na. Kuya Michael, sa isang araw, nakakailan kayong gawa na ganito? Gawa, depende sa araw. Lunes hanggang Miyerkules, medyo mahina yun eh. Oo. 3 hanggang 5 salang lang. Pero pag dumating na yung Huwebes hanggang Linggo, yan, 5 hanggang 10. Pwede pang mag-15 salang. Ganito? Yung ganun boiler, Ito. pinapakuluan na yan. Ayan. Ito, malapit na maluto to. May oras yan. 3 oras, maigit, niluluto yan. Kailangan bantayan maigi yan kasi pag nabuto-buto yan, reject lahat yan. Hindi na mabibenta sa tao yan. Sa isang ganyan ba, Kuya Michael, ilan ang kasya? 600 plus. Naubos niyo yun sa isang araw, Kuya Michael? Ubos yan. Ayun. Kasi kilalang kilala ang suman namin buong mundo at nag-i-export kami sa ibang bansa. Kuya Michael, i-walkthrough mo naman kami sa mga ibang paninda mo rin. Meron tayong suman sa Liya. 25 pesos lang ito. Purong malagkit din ito. At may kasama latik, purong gata at brown na asukal. Pansin ko din, isa rin sa mga sikat dito sa Antipolo ang kasoy. Meron tayo dyan, imported na kasoy yan. Meron tayong 1/4 to 150 grams, 175 lang yan. Ito ang binabalik-balikan ng mga dayo sa amin. Paano ba pumunta dito pag galing ako sa simbahan? Kung maglalakad lang kayo, sa kanto lang ng 7-Eleven, baba lang kayo doon, Masangkay Street na yon. Yellow Gate, kilalang kilala na yan. Mary's Suman. Welcome na welcome kayo dito. Yes. Mga ka-ventures, gaano nakatagal pala itong negosyo nyong to? Since 2000, So 26 years na mga ka-ventures itong negosyo nila Suman King. So dito na kayo pumunta mga ka-ventures. Kuya Michael, maraming salamat at pinakita mo sa amin ang iyong negosyo. maraming salamat Ayan, din so po. marami pa kasi akong iikutin dito sa Antipolo. Tara, mga ka-ventures. Nandito na nga tayo sa Hinulugan Taktak at isa to sa mga lugar na pinupuntahan at dinarayo dito. At kaya maganda puntahan to kasi libre lang ito guys. Ang babayaran nyo lang ay yung parking nyo. So tara, explore natin yung loob. So, ito yung pinakauna natin makita dito guys, yung spider web. Taas natin. Ito, iniisip ko kasi kung mag-spider web ako, pang hindi ko alam kung kaya ko. Patagal natin hindi nag-adventure, parang nawala na yung ano ko. Lakas ng loob ko, malumot, parang madulas. Hindi ko alam. Hindi mo ba lulusot yung paa mo? Uy! Pinag-isipan ko pa, boss. Ang pag-isipan! Ganda yung pagkakataon ko. Habang wala pa tao, no? Oo, may marami ng tao yan. Sabado ngayon. Ayan, so buti na lang solo ko yung may kasamang, kakaba pag ganun. Tingnan nyo naman, natalunan pa. Gina! Ayan, si kuya. So, antayin natin yung papel. Magpaparegister muna tayo mga ka-ventures. Wala pa, pinagpapawisan na tayo. So, tama rin naman yung suggestion na titry na natin hanggat maaga pa kasi dito pala sa registration, ang dami na rin tao. Yun, parang shorts lang daw, sabi ni kuya. So, dito, sinisigurado nila kuya na safety ang harness natin. Kasama kayo. Ayan. Ayan, si sir. Shout out. Hi! Welcome sa Hinulugan Taktak. Welcome sa Hinulugan TikTok.
Nilugan taktak. Yan, okay. Sige po. Okay, so mukhang ready na tayo mga Avengers. Bossing, ilan kaya ng isang ganyan, spider web? 10? Maximum na po yun. Kaya nga tinawag na spider web kasi parang spider yung itsura. Kasi yun yung lalakaran mo. Buti na lang, wala tayong kasama mamaya na tumatalo na parang ganun. So mai-experience natin paano maging gagamba. Okay, so lakad na tayo. Ang lalim. So parang ang ganda pala dito, oh. Tapos ang view mo yan, oh. So if you're interested for this kind of content, please hit the subscribe button and hit the notification bell to be updated for adventures like this. Mukhang safe naman pag nandito kayo kasi parang hindi naman lulusot yung paa nyo. Ayan, oh. Woohoo! Nasa unang parte pa lang tayo dito sa Hinulungan Taktak. Hindi pa natin na-explore yung pababa. So ngayon yun yung gagawin natin. So may mga house rules po sila dito. Pwede magdala pagkain pero bawal yung mga alcoholic drinks. So yung canopy walk, hindi natin nalakaran kasi nga ayan, nakaangkla siya sa puno. So dito pa lang makikita nyo na yung mga pwede nyo puntahan. Nandito na nga tayo sa waterfalls na to na Hinulugan Taktak. Isa ito sa mga dinadayo dito sa Antipolo City. Ngayon, naayos na at napaganda nila yung lugar na ito. Paulit-ulit natin inuulit to sa mga videos natin. Yung mga kalat nyo, uwi nyo na lang or may mga designated na basurahan naman dito sa park. Lalo na, regarding sa zero waste policy po tayo dito. Ano po? Napakatahimik, nature's bad. Kung may maririnig mo kayo mga tunog ng motor, napakaunti na lang. Dito mas maririnig nyo yung lakas ng tunog ng tubig. 8 hanggang 5 sila open. Dito sa mga parte na to guys, pwede rin kayo dito magstay. Walang bayad dito. Pero pag nag-iwan kayo ng basura, may multa na 1,200. Dito sa side na to hindi pwede. Pero doon, ayun, may harang kasi doon. Ayan, oh. Pero doon, moving forward doon, pwede yan. Ito na yung activity area guys. Yung mga upuan na yan guys, libre lang yan. Yun nga lang, first come, first serve. Libre din pala pagligo dito. Ganda ng pulo, linaw ng tubig. Oh. Hindi ko expected na ganito aganda yung pool na madadatnan ko na pag sinabing libre. Pero parang everyday, bagong linis yan o bagong palit ng tubig. Pagdating ko guys, napakaganda, napakalinaw ng tubig. Isa tinalo pa nila yung talagang resort pag ganito kalinis yung papaliguan nyo. So parang ako, ma-encourage ako yung mga anak ko, daling ko dito kung ganito kalinis yung tubig. Ayan na, so 9 o'clock, open na yung pool guys. Pwede na kayo maligo. Tingnan natin yung mga maliligo. Tayo di tayo maliligo ngayon kasi marami pa tayong ikutin. Alam kung makakarami tayo pero sa presyo niya guys sobrang sulit na. Sa 299 pesos nyo guys, sulit na sulit kasi sobrang dami yung pwedeng order. Tapos ang dami nilang flavors. Tapos may fries, merong nachos, tapos yung milk tea, only din yun. Ang maganda dito guys, napakalapit sa simbahan, ito walking distance lang. Boss, lagi ba kayong kumakain dito, boss? Suki ako dito. Sarap eh. Quezon City pa, dumayo lang ako dito. At dinadayo nyo talaga dito, boss? Oo, syempre kasi yung lasa na ito hindi ko makikita sa Quezon City. Sarap. Solid, kaya pala pinupuntahan to dito sa Antipolo. So pag hindi nyo naubos guys, kailangan mag-buy kayo ng 40 pesos per flavor. Isa pa, may spaghetti rin sila dito. Only din yun. Only din yung rice. Sakto to, wala tayong almusal kanina. Sakto, direct na lunch. Tapos yung mga activity na ginawa natin sa Hinulugan Taktak guys, ito, isa na to sa mga kailangan nyo rin puntahan. Itong Sky Type. Meron namang menu, may choices naman dyan na pwede nyong pagpilian. Tapos only din to, yung drinks only din. After natin dito, puntahan naman natin yung Cloud9 kasi meron doon yung 360 view. So pagpapunta kayo Antipolo, galing kayong Masinag guys, ito madadaanan nyo. Itong Robinson's Place Antipolo. Malapit lang yung Cloud9 from simbahan tsaka yung sa kinainan natin. Dito pala pagpakyat kayo, meron din mga pilihan ng suman. Yan yung Cloud9 guys. Medyo grabe, pakyat pala ahon no. Grabe pala yung ahon dito. First time ko pala pumunta dito na nakamotor. Pag kotse kasi, merong parkingan doon sa taas. Mga ventures, tingnan nyo naman. Mga bayani sa ating bansa. Ayan, iba-iba. Kaya tinatawag itong Hero Hill. Heroes. Nawala na yung ES siguro. Dito nga tayo pumasok. Tapos, dumiretso tayo doon sa may Heroes Hill. Guys, may swimming pool pala dito. Ayan, sarado nga lang. Ayan, no? Pero makikita nyo guys, napalinis ng pool. Hindi naman pala ganun kalayo yung lalakarin natin galing sa parking area natin. Medyo pataas nga lang. Hinga na naman tayo mga ventures. Dito yung simula nung hanging bridge, papunta dun sa 360 view sa taas. Ayan. Ayan, pinapalagpas lang muna nila yung grupo na to bago magpapasok ulit. Parang ayuda yung pinamimigay natin mga ventures. Sticker lang po. Thank you po, thank you po. Subscribe po kayo lahat. Thank you po. Ay, sige po. First time yun?
Okay. Kuya, ayaw mo ko. Ay, sige po, Nay. Siyempre, kailangan kayo bigyan. Here. Kasama na po yung museum po doon, no? Yes, sir. See you hanging Bridge 360 Art Gallery. Okay, thank you po. Yan mga Avengers, meron na tayong ticket. So, yung parang dating dito guys, may mga matututunan kayo. May mga aral kayong malalaman. Tapos, ito na rin yung parang pila. Malilibang muna kayo bago kayo pumunta sa Hanging Bridge. So, dito guys, aircon naman. Kahit papaano. Ayan, so hindi kayo maiinip. Yes, so sa history, alam natin to, di ba? Yung Ultimo Adios. So, My Last Farewell, for sure. Ito yung gawa ni Jose Rizal. So, mga Avengers, ayan nga pala. Yung aakyatin natin. Abante na po kami. Ito na po yung pinakamabilis ko. Tara na. Okay guys, nandito na nga tayo. 360 view yung pwede nyo pagpilian, mag-picture. Pwedeng dito by the city. Tapos dito rin, sa likod, ang makikita nyo naman dito yung bundok. Pagka kumain pala kayo dito, tapos umabot ng 300 plus yung bill nyo, libre na yung pag-akyat nyo. Hindi lang natin sure kung per head ba yun or yung buong nasa table na. So ito nga, simula nung pag-akyat natin guys, marami pa rin. Okay, minuminuto may umaakyat. Dito sikat na pinaglalagyan ng mga padlock yung fence. Na-imitate nila yung nasa Paris, France na Pont des Arts Bridge. Nagdagdag na rin ng fence dito for security purposes. Okay mga Avengers, so tapos na tayo dito sa Cloud9 pero tingnan natin kung meron pa tayong mga makikitang pasyalan dito sa loob ng Cloud9. Maghanap tayo ng coffee shop kasi mag-sunset na, so perfect na perfect magkape habang nanonood ng sunset. Hindi kalayuan ng Manila, kaya sulitin na natin yung biyahe natin dito mga Avengers. Ito yung restaurant nila dito mga Avengers. Natikman naman namin yung mga food dito, okay din naman dito. So dito pala ako, nagkaroon kayo ng time guys, pwede nyo basahin itong ang Tipolo history. Meron din mga place of worship tulad ng ganito sa likod ko. Ito palang location kung nasan ako guys. Paahon pa lang natin galing sa parking area na sa bandang kanan. Kung gusto nyo ng tahimik na lugar na parang solo nyo, dito pwede kayo pumunta guys. That is it for our Cloud9 visit. Ngayon, hanap naman tayo ng coffee shop dito sa Antipolo, Rizal. So, ingat lang kayo kasi highway na agad. Sobrang daming kainan dito. Yan, Barkada Treats. Meron din dito Paddy's Point. May Starbucks, Skybox. Ayan, ang habol natin ay view. Dito tayo. Try natin. Sige. Okay mga Ventures at yan na nga. Tapos na nga yung Antipolo trip natin. So, sa isang araw, naikot natin yung buong Antipolo. From simbahan to Inulugan Taktak. Tapos kumain tayo. Tapos nag-Cloud9. Tapos ngayon, ito coffee while watching the sunset. Kaya dito nga pala tayo sa Tranquilo Cafe. Kasi sa Starbucks, alam ko, walang view kasi doon. Kung gusto mo talaga ng view dito, ito na isa sa mga pinaka-mataas na view dito compared sa Starbucks. Dito medyo mataas. Kita mo talaga yung city lights. This marks the end of our video. Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ipinakita nyo sa amin mga ka-Ventures. Para mas marami pang travel ventures, pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para laging updated. Tulad ng lagi, stay safe, ride safe, God bless sa ating lahat. Kita-kits sa susunod na video. Kasi ngayon, di ba, may mga iPad, tablet. Ito yung dating ginagamit nilang tablet. Battery tablet. Ito ba yun? O, di na mo, may mga graphics din.